Kainan sa kanto, kultura at kwento. Sa likod ng isang litrato, makikita ang iba't ibang konteksto. Nariyan ang mga kulay at ilaw na nagsisilbing liwanag sa madilim na gabi, ang napakaraming tao na pwedeng sinadya pang dayuhin ng tondo, bitbit ang kani-kanilang kwento, at ang samot-saring pagkain sakali ng ugbo. Mayroong inihaw gaya ng isaw, pares na masarap talagang kainin lalo na kung may kapares, at marami pang ibang pagpipilian. Dagdag pa roon, matatagpuan ang mga tindera at tindero na nagpapakita ng kanilang mga talento sa paraan ng pagluluto. Ang mga mamimili na nagtitiis sa mahabang pila, matikman lamang ang mga pagkain ipinagmamalaki nila. Tunay nga ng pagkain sa kalye ay hindi basta-basta dahil ito ay bahagi na ng ating kultura. Nagiging daan upang magkaroon ng bagong kahuntahan at higit sa lahat, naghahatid ng kakaibang kasiyahan. Sa huli, dapat isaalang-alang din natin ang masarap na lasa at sustansyang kaakibat ng pagkain at huwag lamang tumingin sa popularidad o kaaya-ayang itsura nito. Ano pang hinihintay nyo? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ngayong araw ay meron kaming naimbitahan upang sumasa sa aming Sagot o Lagot Challenge. Kilalanin na muna natin kung sino ang ating espesyal na bisita. Maaari ka po ba magpakilala at magsabi ng kaunting description ukol sa iyong sarili? Ako si Thea Concepcion, second year BA Political Science student na Far Eastern University. I am 19 years old. Saan po kayong syudad nakatira? Currently, naka-reside kami sa Quezon City, sa Cubao. Gaano na katagal naninirahan sa lugar? 19 years. Dahil kilala na natin kung sino ang ating espesyal na panauhin, lumako na tayo ngayon sa tagpilin ng laro. Napakasimple lamang nito. Ikaw ay bubunot sa ating mahiwagang kahon na may dalawang nilalaman. Maaring ito ay sagot na ang ibig sabihin ay ikaw ay aming tatanungin tungkol sa paksang pagkain o lagot kung saan ang ibig sabihin ay ikaw ay kakain ng pagkain kali o tusok-tusok na isasawsaw lang naman sa napakaanghang na sarsa. Pero bago yun, alamin muna natin kung ano ba ang kanyang paunang kaalaman ang ukol dito. Ano ang unang mong naiisip o nararamdaman kapag nababanggit ang salitang pagkain at bakit? Una sa lahat, ang naiisip ko kapag sinasabi natin ng pagkain ay ito ay nakapagbibigay ng comfort sa isang tao since kadalasan nagiging daan siya kung paano ka makakapag-distress lalo sa napakahabang oras o araw mo sa school. Nagiging paraan siya upang makapag-distress at makapagpalubag-loob ulit sa kung ano yung ginawa mo buong araw. At nagsisilbi siyang premyo para sa iyo. Simulan na natin. Maaaring ikaw ay bumunot ng isa at ito ay aming babasahin. Ang iyong tanong ay, sino ang pinakamahusay na nagluluto sa inyong pamilya at ano ang putahing pagbato niyo? Ang pinakamahusay na tagaluto sa bahay ay syempre yung nanay ko. Ang pinaka-paborito niyang lutuin at ang pinaka-paborito rin namin is yung kanyang kare-kare. Kasi very authentic. Although hindi kasi taga-probinsya yung mother ko. Pero yung way niya na pagluluto ng kare-kare is from scratch talaga with peanuts and everything. Ang susunod na tanong ay, mas gusto mo bang kumain mag-isa o may kasama? Mas gusto ko kumakain mag-isa kasi actually nasanay na rin ako kumain mag-isa lalo sa bahay. Pero itong mga nakaraan kasi lalo nung simula nung school year, madalas na rin ako kumain ng may mga kasama lalo after ng klase, tsaka kami lumalabas para din makapag-bonding o kaya makapag-aral ng sama-sama. Pangatlong tanong, ano ang iyong pinakapaboritong ulam,
pinakagustong pakimagas at bakit? Sa ulam, siguro, ang pinakapaborito ko is sinigang na medyo malapot-lapot yung sabaw dahil sa gabi. Kasi very comforting siya, lalo kapag mainit. Tapos bahaw lang yung kanin. Parang bumabalik ako sa pagkabata. Kasi yun yung paboritong lutuin din ng mother ko when I was, nung bata pa kami na. Sa panghimagas naman, most likely, malamig na kape or ice cream. Kasi mas nakakapag lighten siya ng mood. Lalo kapag medyo mahaba yung araw na tinaha ko. So sa mga pagtatanong, marunong ka ba magluto? Paano o kanino mo ito natutunan? Marunong naman ako magluto, kaso hindi yung super grande na mga ulam, like tulad nung sa mother ko. Pero natutunan ko siya natutunan ko siya kasi walang tao madalas sa bahay. So parang tinuruan ko yung sarili ko sa panonood kung paano magluto yung parents ko. Pero most of the time, yun nga, kaya ako natuto magluto kasi kadalasan ako lang yung naiiwan sa bahay and ayaw din ng mother ko na lagi lang bumibili sa labas. So mas preferably, ang pinakauna ko natutong lutuin is the basics, yung itlog, hotdog. So yeah, pansit canton. Kaya sa mga ganun, nakakaraos naman ako at yun yung naging way para rin matuto ko magluto ng adobo, ng tinola, ng spaghetti, and mga iba pang pasta. Starting from the basic. Yeah. Paano mo pinipili ang mga restaurant o kainan mo na napupuntahan? Sa pagpili naman ng mga restaurant or yung mga kakainin, depende kasi siya sa kung ano yung tinikrave ko, parang tinatakam, di ba? Madalas naman na may mga araw na may gusto lang tayong kainin on a specific date and kung ano yung, kung saan din. So, most of the time, nakabase lang ako sa kung ano yung nalalasahan ko at that moment. Yung nai-imagine ko, nag-base lang ako sa imagination kung ano ba yung masarap na kainin para sa lunch. Tulad niyan, ngayon nag-crave ako ng chicken curry. Parang ganun lang. Kasi wala naman ako ibang choice kundi humanap ng pagkain na affordable din and yung madali lang din hanapin around the area. So parang either sarili mo yung na-influence mo or yung mga kasama mo? Actually, kadalasan naka-influence ko yung mga kasama ko kasi madalas din ako mag-aya sa karinderya kasi mas maraming variety. Kung tutuusin kasi lalo namimiss ko na rin ang lutong bahay kasi ang uwi ko na is alas 6 ng gabi. So mahirap na madalas wala nga ako naabutan. Kaya mas madalas na bubudol ko sila na sumama sa karinderya para kumain ng Bicol Express, mga ganun, mga adobo. Tayo sa huling tanong, ano ang higit na importante? Ang lasa at distansya o fresh at tumulong ng pagkain? Para sa akin, yung actually pareho, no? Kasi sa issue ngayon sa Pilipinas, medyo mataas na ang mga presyo ng mga bilihin. At ayaw din naman natin magtiwala sa mga nakakompromise na pagkain. So kahit sabihin natin mura, kung yung laman naman nun puro preservatives lang o kaya fillers, hindi naman siya maganda. So for me, para sa akin, no, mas importante na tiwala tayo dun sa pinagbibilan natin. Kung pasok pa rin ba sa budget at kung alam natin or sila mismo ang nagsasabi na o kaya halata sa pagkain na ito'y maayos, ito'y bago at ito yung klase ng ulam na hindi mo kailangan magkulang. Huling katanungan. Ano sa tingin ang mga impormasyon na makakabuti ng isama at mapika sa aming gawaing dokumentaryo? At bakit? Para sa akin, mas maganda na mailalathala niyo rin kung ano yung mga pinagsimulan ng mga ganitong klaseng pagkain, kung ano yung importansya niya, at kung ano siguro yung magiging dating o kaya impact ng mga ganitong klaseng pagkain
sa mga tao, lalo sa physical, sa mental, at sa social being ng bawat individual, no? Lalo tayo yung mga estudyante, kadalasan hindi na nga tayo nakakain sa tamang oras. So parang nagiging way ang ganito, ang street foods at least, na maging basis or maging ano na lang nila, kinain sa buong araw. So, mas maganda rin na mailathala yung mga benefits ng mga ganitong klaseng pagkain na kahit sabihin natin na madalas lang natin sila nakikita sa kalye, may mga ingredients naman sila na nakabubuti sa ating katawan, tulad ng itlog sa kwek-kwek o kaya ng mga gulay sa Shanghai, yung mga ganito. So, may isa pa akong tatanong. Kung ikaw ang manonood sa aming documentary, ano nais mong makita at malaman? Yun lang din, pareho lang. Gusto ko makita kung ano yung pinagsimulan ng street foods, kung bakit ito ang kadalasang kasangga ng mga estudyante, lalo ngayon na yung simpleng kanin at ulam ay nasa 80 to 100 pesos na. Kaya gusto ko makita sana yung importansya ng mga ganitong klaseng bagay. Lalo nga na karamihan sa atin hindi na nakakauwi ng maayos. O kaya karamihan mga nasa dorm. Kaya hindi sila talaga nakakakain ng mga lutong bahay. At doon nagtatapos ang aming Sagot o Lagot Challenge. Bye-bye! Kainan na! Samahan nyo kami sa isang nakamamanghang paglalakbay at suriin ang masiglang kalakaran ng pamumuhay sa kalsadang pampasada ng Ugbo at Espanya. Dalawang abalang pook sa puso ng Maynila. Sa Pilipinas, ang street food ay nagdadala ng kasiyahan sa mga kalakbay at mga lokal na mamamayan. Subalit alam ba natin ang kwento sa likod nito? Ang street food ay isang uri ng pagkain na madaling mabibili at masarap sa panlasa. Ito ay tinuturing na kalakip na ng ating kultura. Ipinagbibili ang street food sa mga kalsada, parke, eskwelahan at iba't ibang mataong lugar. Ang mga taong tinatawag nating street vendors ay ang nag-aalok nito. Ayon sa isang pag-aaral ng Food and Agriculture Organization noong 2007, mahigit 2.5 bilyong tao sa buong mundo ang kumakain ng street food araw-araw. Isa sa mga dahilan ay ang mas mababang presyo nito kumpara sa mga komersyal na pagkain. Nagsimula ang konsepto ng street food noong sinaunang panahon. Sa sinaunang Griego, ito ay isang simpleng pritong isda. Sa Rome, ito ay kinukonsumo lamang ng mga mahihirap na pamilya. Sa Silangang Asya, partikular sa sinaunang China, ang street food ay para sa mga mahihirap. Ngunit ang ilan sa mga mayayamang Chino ay nagpapabili ng street food at kinakain ito sa kanilang mga tahanan. Sa Pilipinas, hindi lamang ang magagandang tanawin ang hinahanap ng mga turista, kundi pati na rin ang masasayang karanasan sa pagkain ng street food. Halimbawa ng mga paborito nating street food ay ang fish balls, kwek-kwek, isaw at Betamax. Ito ay masarap lutuin sa pamamagitan ng pag-ihaw o pagprito at laging kasama ang iba't ibang klase ng sausawan. Bagamat may mga nagsasabi na marumi at maaaring magdulot ng sakit ang pagkaing kalye, marami rin ang hindi naniniwala dito. Ito ay nagdepende sa pagkakaluto at kalidad ng pagkain. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-usbong ng street food sa Pilipinas. So, ang una nating interviewin dito sa P-Campus Street ay si Kuya. So, Kuya, matagal ka na po bang nagbebenta po nito? 6 years. 6 years. So, yung 6 years po na yun, dito lang po mismo sa lugar na to? Minsan sa Cebu. Sa Cebu. Sa Caloocan. So, yung ingredients po niyan, ikaw din po nakaisip or meron po kayong May amo ako. may amo po kayo. So, parang po yan? Parang madami po kayong, Marami din mga madami kayong Anim. nagbebenta. So,
Ay, so kuya, sa tagal mo nagbebenta, sino-sino yung madalas na bumibili sa'yo? Depende sa pag gusto nilang kumain. Pero minsan yung mga malapitan lang. Malapitan na. Nandito lang. Mga estudyante. Mga estudyante, gano'n. So, ay, last na kuya. So, sa tagal, syempre matagal na nga, So, bakit so? Yung pinaka the best na nasabi sa'yo ng customer? Yung, sinasabihan akong masarap yung calamares mo, kuya. Masarap ba talaga, kuya? So, tara, So, ayun lang, guys. So, ngayon, sinabi ni kuya, masarap daw yung calamares niya. So, tignan na natin. Thank you, kuya. Thank you. Po ba yung nagluluto, yung talagang gumagawa ng mga siomai niyo? Ay, hindi po. Bali may parang supplier. May supplier. Bali, ilang taon na po kayo nagtitinda po ng siomai? 7 months pa lang. Sir, bago pa lang. Sa 7 months po niya na pagtitinda, anong oras po ba yung pinakamadami yung totally kumakain? Hanggang itong oras po, hanggang gabi. Puro estudyante po madalas. Puro estudyante. Ganun. Hello, my name is Kim Tismo. I'm from University of Santo Tomas. So, one of my favorite street food here is cheddar, yung parang siyang nasa stick na parang Korean, then sa loob nun may cheese sa loob. Ayun. Hi, my name is Van Tracy from UST. My favorite street food is fish cake. Korean food din. And then yung tteokbokki yun. So, for next question naman, Ano yung mga masarap na karanasan na na-associate nyo po dito sa kalsadang pagkain sa Ugbo? One thing na nagustuhan ko sa Ugbo is madami kang variety of choices ng foods. Meron siyang Filipino style, meron siyang Korean, especially yung mga foods na bago lang dito sa atin sa Tondo. Yung sa akin naman, yung iba mura, yung iba kamahalan, and then masasarap naman yung iba, so nag-enjoy din naman yung bawat isa. so yung pangatlong tanong naman, paano ka napapaengganyo na subukan ng mga iba't ibang lutuing kalsadang pagkain dito? Because usually naman kasi pag nasa bahay tayo always, laging lutong bahay lang yung nakakain natin. So gusto ko ng parang bago naman sa panglasa. Parang hindi naman nakakaumay na minsan tumikim tayo ng mga bagong pagkain. Yeah, that's why. Yung sa akin naman, siguro, naengganyo yung tao through social media. So, nakikita nila sa Facebook, TikTok na wow, ang sarap naman ito santo. So, naengganyo sila pumunta dito sa Ugbo, and then yung mga street foods. Yung sa pang-apat po, ano po yung tips na mabibigay nyo sa mga gustong maghanap ng pagkain dito po sa Ugbo? For me, number one talagang tip is huwag ka munang papakabusog para madami ka pang matry. And so, siguro mas maganda din na parang you look around para at least hindi ka lang mag-stick sa unang place na mapupuntahan nyo. Kasi sobrang daming mapapipilian talaga dito na mura tsaka masarap. Same thoughts. Yes. Okay, so pang-lima naman na tanong, ano ang mga espesyal na alaala mo tungkol sa kalsadang pagkain na iyong ine-enjoy? Actually ngayon, kasi actually pag dalawa lang kasi kaming nandito sa Tondo, kaya malapit lang namin. So always kami lang lagi magkasama. Then ayan, may mga friends kaming kasama. Ayan, so memorable to kasi biglaan, pinilit namin yun sila. Yun, same. Spondy talaga yung ganap namin ngayon. So, gusto namin na mag-enjoy sila. Kasi kami dito mga taga-Tondo, na dito lang naman, dyan lang kami sa kanto, yes. So, gusto namin matry din ng mga kaibigan namin na masaya dito sa Tondo. Ano po palang pangalan ng business yung kuya? Mukbang seafood po. Oh. So, paano po nagsimula ang inyong negosyo ng kalsadang pagkain?
yung kalsadang pagkain. Kung paano po nagsimula po itong lahat? Ito. Una lang po ay, dito lang po talaga muna yun eh. So dito po kayo naka-station nun? Hindi po, bali parang gumaya lang po. Kumbaga, nagkagaya-gaya lang po. Kasi ang una po dito lang po yun. Tapos parang naisipan lang po ng tao na pwede pala yun. Sabay, nagtayo po ng mga negosyo. Okay. So, kaya lalo po umaba. Kasi dati po, hanggang dyan lang po yun. No? Hanggang dyan lang po kuya. Hindi na po, yung pagdating po doon, puro bahay na lang po yan. Lalo po kayo nakikita dyan. Sabay hanggang sa naisip ng mga tao, gayahin na po. Kaya, So nung una kuya, maliit pa lang yung stall nyo. Tapos naging ganitong kalaki na napakadaming tao na kumakain. sa amin naman po, mangga lang po talaga yan, mangga. Mangga. Naisipan po lang mo namin, mag-iba naman po, bali. Sa seafood naman po. So, tinesting niya po, yung una po, wala akong bumibili. Yung mga tagal, na kilala po sa mga vlog. Binablog po kasi siya, kaya lalo pong sumisikat. Kaya ngayon nga po kuya. Ngayon po. So para sa inyo, ano mga paboritong mga lutuin kalsadang pagkain dito at bakit? Ito yung pagka. So parang Putang. Naka-interview ka! edited naman. So parang ano kuya, ano yung paboritong pagkain na in-order ng mga customer niyo dito? Yung pusit po. Deposit yung number 1. Ayun po yung pinaka-ano nila. Yung binabalikan. Yung binabalikan talaga nila. Kuya, ano bang paborito niyo dito? Amen. Sa mga bentahan niyo? Bentahan. Yung, ano po ba, yung ano, tulad ng, Kung kunwari, kayo naman po yung customer dito, ano bang may recommend nyo sa mga tao dito? yung pusit, yung Pusit tayo. pusit po. Liga. Magkaroon ng ano, elevator. Bago. Ano ang nagpapabukas ng tao? So parang sa ilang taon na po ba kayo dito kuya sa Pandemic. nung pandemic po kayo nagsimula? Pandemic pa po. Oh. Boy, tao kay boy. So nung simula ng pandemic at hanggang ngayon, ano bang mga natutunan nyo nung habang ginogrow nyo yung business nyo po? O pinapalaki nyo po? Tumal, yung magtumikap po, tiisin, yung tumal. Baga, lumaban po. Baga, yung sobrang tumal po. Baga, Ano ba ang mga unang problema na nangyari sa inyo dati? Like mga challenge, mga challenger. Una po yung ulan, bagyo, ayun po yung pinakalaban namin. yun po yung kailangan. Ako, ang pinaka-nalulugi po dyan yung mga pagkain. Ang nangyayari po kasi natatapon lang po yung mga lupa. Baga, di na po pwede gamitin. Ang ginagawa na lang po namin, konti, nagiging araw po sa amin. Laban lang ng laban. Kahit umulan bumagyo. Naman po. So, paano nyo nalaman na ito pala yung gusto nyong gawin? Like, yung kumari, di ba nagsimula kayo sa mangga? At ngayon, nasa seafood na yung binibenta nyo po. Paano nyo nalaman na ito talaga yung para sa inyo? Pumutok po kasi siya. Baga, ang dami po ng tao eh. Napansin nyo parang, Kasi tumpuan po dito lahat. Pilang-pila na po lahat. like, napansin nyo po na gusto ng mga tao kumain ng seafood? Nagsabi na, parang kasi po namin na, uy, maganda yung ano na to. Tuloy na natin. Hindi nga po kuya, parang kayo lang ata talaga dito. Dito, marami po kami dito. Kumbaga, marami po kami kalaban. Kumbaga, depende na lang po talaga sa pagkain, paglalaban namin. Kumbaga, sa balik-balik na lang po ng tao, lalaki po ng pusit. Para sa inyo kuya, anong pwedeng mga tip o payo na pwede mong ibigay sa mga nagsisimula pa lang? Huwag susuko. Normal lang talaga yan, tumal. Kasama sa negosyo yan. Kung sakaling matalo ka, okay lang yun. E di, laban ulit. Parang sugal lang naman yun eh. Diba? Manalo, matalo. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa baba. Pag nanalo ka naman, magiging successful ka eh. Oo. So hindi ka angat kung wala ka sa baba? Kumbaga, maghihirap ka muna bago ka po. Hindi naman lahat biglang, di ba? Yung biglang successful po agad. Dumadaan po muna sa hirap bago makuha yung sarap. May mga kwento ba kayo sa mga customer nyo or kumari, mga nangyari dito? May mga naalala ka ba? Like, tumatak sa isip mo po? Siguro po yung
Mga vlogger. Oh, yung mga vlogger. Si Niana po, yung mga pumunta dito. Oh, si Niana po dyan, kumain po. Mia Guerrero. Sobrang dami po ng tao dito nun. Dinudumog po. Halos parang hindi na po nga bumibili. Gusto lang po siya makita. Gusto po siya magpa-picture. Gusto lang po magpa-picture. Bali sa loob na lang po pinakain yun. Sobrang daming tao po talaga yun. Ito yung pinaka hindi maalala. Tsaka hindi po siguro yung nagpaputok sa pangalan namin. Yung kumain po siya siguro. Para sa inyo, kuya, ano yung pinakamasarap na aspeto ng iyong trabaho? Parang, kumbaga, anong pinakamasayang nakukuha nyo sa pagluluto or paggawa ng business na to? Siguro yung saya namin, kakatrabaho. Yung yung pagtutulungan nyo po? Yun, natututunan namin Magbibigay ng mga pagkain sa mga gusto. yun po. Para sa inyo, kuya, anong nais mong isabihin sa mga taong sa kapwang Pinoy tungkol dito sa mga street food dito sa Ugbo? Sabi ko, masarap naman, puntahan nila, try lang naman nila. Mula sa mga kanto ng kalsadang hanggang sa hapagkainan ng pamilya, ang pagkain ng Pilipino ay isang salaysay ng lasa at kwento.